Hello mga ka-first love, so marami kasing nagre-request ng birth vlog, so ito na. Yung 24 hours after akong nanganak and ito pala yung room ko. Sobrang pagod ko talaga and binigay ko lahat ng energy ko sa panganganak. Alam mo yung hindi mo maintindihan yung sakit ng balakang mo, parang mababali na talaga. Nag-prepare na pala ako magligo dyan kasi dito sa Japan, pwede ka na maligo after mong manganak. Di talaga uso dito yung binat-binat guys. Nag-prepare pala ako dyan ng napkin and panty ko kasi sobrang dami pa talaga ng dugo na lumalabas sa akin. Sobrang amazed ko talaga dito sa Japan guys. Alam mo yung parang hotel na yung pinagsistayhan mo and yung bathroom nila, yung blower area nila, as in ang ganda talaga tignan, and meron pa silang spa area guys. Ititreat ka pala nila ng aroma spa after mong ma-discharge sa hospital. So binibigyan nila ng time ang mama na makapag-relax at maka-recover sa panganganak. Naligo na pala ako dyan and grabe guys, sobrang sakit pa ng tahi ko. Malaki-laki kasi yung hiniwa sa akin. And of course, naglagay ako ng belt for my balakang and tummy para may support naman. And nagulat talaga ako guys kasi ang laki ng bawas ng timbang ko kaagad. Alam niyo ba kagandahan dito sa private clinic na pinanganakan ko? Sobrang nakaka-amaze yung mga gamit dito guys. Alam niyo yung mga makalumang bahay, puro antique yung mga gamit nila dito. Apaka-relaxing ng vibes dito. And ako lang pala mag-isa dyan. Nag-blower na ako ng buhok ko para naman hindi tayo panuhutin guys. At saka alam nyo, madali lang talaga makarecover dito sa hospital na to guys kasi sobrang sasarap talaga ng mga pagkain nila. Pagkabalik ko sa room, meron ng pagkain na hinanda sa akin and naka-deliver na siya sa room. Imagine, pumutok yung panubigan ko ng 3 a.m. tapos nag-active labor ako ng 4 a.m. And lumabas si Akari naman ng 10:20 a.m. So, mahaba-habang talaga, labor tapos talaga. Tapos nag-offer pa sila ng breakfast sa akin ng 8 a.m. Sabi ko, sino ba makakakain sa sobrang sakit ng nararamdaman ko? Kaya ayun, siya hapon na lang yung kumain ng breakfast ko. Ay, ako talaga is nag-focus lang talaga ako kung paano akong huminga sa sobrang sakit and sa sobrang paniko na talaga. Pero nire-remind ko yung sarili ko na kumalma and mag-focus lang talaga sa paglabas ni Akari. Alam nyo ba, nung nag-10 cm na ako, inai ako ng nurse, yung mismong OB ko, dun lang siya pumunta guys. As in, parang 3 minutes lang ata siya na nandun sa delivery room para ilabas yung baby ko. And nakatupos lang talaga ko kay Akari nung lumabas na yung ulo niya. Ay nako, magiging worth it talaga lahat ng sakit na nararamdaman mo pag nakita mo na yung anak mo na wow, sobrang healthy and sobrang laki pa. Akala ko talaga na ako yung mismong iiyak pero si hapon pala yung umiyak. Kasi nakita niya daw yung sakripisyo ko nung nagle-labor pa ako and nagbuntis ako kay Akari. Ang dami kong nararamdaman na sakit sa katawan ko and naoperahan pa ako, 'di ba? Kaya sobrang emotional sa hapon doon. And lastly, thank you Lord sa safe delivery and healthy baby na isinilang ko. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!